Magandang umaga, Talanians, at sa lahat ng bumubuo at patuloy na sumusuporta sa ating mahal na paaralan, ang Kala High School. Tunay nga na malaki ang epektong idudulot ng mga puno at halaman sa ating pamumuhay. At upang tayo ay bigyan ng mas malawak kong pangunawa, ating pong sabay-sabay na panoorin at pakinggan ang pahayag ng isa sa mga magagaling na guro ng Araling Panlipunan, si Dr. Franny. Thank you, Sir Rial, for the nice introduction. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa butihin nating punong guro, Dr. Mariza B. Feliciano. Sa lahat po nating minamahal na mga guro, sa mga magulang, sa mga mag-aaral, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa oras na ito. Labis po ako nagagalak sapagkat nabigyan po ako ng pagkakataon na muling magbahagi ng kaunting kaalaman dito sa temang napili ng United Nations na kung saan ay may kaugnayan sa mga halaman. Ang sabi, ang mga halaman na yan ay buhay. This is according to Genesis chapter 1, verses 9 through 13. So it says here that the waters under the sky were gathered together in one place. And after that, dry land appeared. So on the third day, we have the creation of oceans and dry land as we know it. God called this dry land earth. And the waters were called oceans or seas. He saw that his work was good. After that, God created plants and all vegetation as we know it. Now the key to this plant life is that it had seed in it. And this seed was able to be replanted in order to reproduce itself. God created a system of abundance where the reproduction of food would be easy. It also says that God created fruit trees and that all the fruit on these trees would have seed in it. This seed could be replanted in order to make new trees with the same fruit. Now today, scientists have created genetically modified seeds. They're also called terminator seeds or suicide seeds. That means they can basically plant and grow food. However, the produce that comes out of it has seeds that are sterile and they cannot be replanted. It's a very controlled system. God did not create suicide seeds in the beginning. He created plants that already contained natural, abundant genetic material that could easily be replanted in order to reproduce itself for endless generations to come. His creation was a self-perpetuating creation. It was not that of control and isolation. It was the creation of a food supply without regulation, control, or tampering. So on the third day of creation, God created plants, grass, herbs, fruits, vegetables, everything that has seed. Tunay nga pong nakakatuwa na bago tayo nakarating dito sa ating daigdig, inihanda na ng ating Panginoon ang ating titirhan. Allow me to share my slides. Tatalakayin po natin ngayon ang tema ng nagkakaisang mga bansa. Plant help to combat world hunger. Ito po ay nahati sa dalawang bahagi. We have two parts. Number 1, highlights efforts to provide disease resistance. Number 2, sustainable production to feed the world. Allow me to share a video. In a nutshell, biosecurity is simply this: to be aware of any potential threats and to guard against them.
completely overwhelm host plants when they land in a new ecosystem that has had no opportunity to develop defences. Bacteria that can decimate industries, viruses that can make produce inedible, insects that can destroy harvests, and invasive plants that can smother ecosystems. Responding to any biosecurity threat is based on knowing exactly what organism you're dealing with. Our diagnostic work relies on expertise in all aspects of plant health. It requires tools and techniques from the straightforward to the highly advanced. A lot of samples come through these doors. They come from a wide range of sources, from members of the public, growers, MPI's border staff, investigators and surveillance programs. These lead to the laboratory running 30 to 40,000 tests every year. Being able to import new high-value plant varieties is crucial for horticultural industries. The high-level quarantine facility we operate is what allows that to happen. As an example of how this works, this strawberry, which was imported from the USA, will be inspected twice a week for over 16 months. It will undergo a series of diagnostic tests, checking for a long list of regulated pathogens, often using the nucleic acid-based test, the PCR. These PCR tests compare the genetic code of an organism against a known reference to see if there is a match. Each test for each pathogen needs to be specifically developed, many of which have been developed and validated in our laboratories. The complexity of this work, the technology, the systems and the expertise, all of this is focused on one simple objective: to protect plants and protect life. The United Nations has declared 2020 as the International Year of the Plant. We have here 6 objectives of the International Year of the Plant. Number 1, raise awareness. Number 2, strengthen. Number 3, increase. Number 4, enhanced. Number 5, disseminate. Number 6, established. Ano kaya po ang ibig sabihin ng 6 na layunin ito? Nang nagkakaisang mga bansa, nang piliin nila ang paksang kalusugan ng ating mga halaman. Meron po ako rito isang napakahalagang kaisipan. Life on Earth depends on the plants they sustain. Kaya kanina pansinin nyo, patuloy yung pangungumusta ko. Kasi dapat alam natin sa ating sarili na tayo ay may responsibilidad na dapat gampanan diyan sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na pag ang pinag-usapan ay itong paksa na pinili na ito ng nagkakaisang mga bansa. Meron po ako ritong pie graph na kung saan ipinakikita po rito ang 3 paghahati. Ang una po, mapapansin natin, ay ang 67%. Yan pong porsyento na yan ay konsumo ng ating mga mamamayan. Kasama po tayo. 67% sa mga halamang yan ay may kapakinabangan. Andyan po yan. Matatagpuan sa ating hapagkainan. Pangalawa po, ang 24%. Ang porsyento pong yan ay nakabatay sa pagkonsumo ng mga hayop, ng mga alaga nating hayop, ng mga hayop na makikita natin sa ating paligid sa buong daigdig. At ang natitira pong 9%, 9%
ay may kaugnayan po sa mga kagamitan na ginagawa na nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. First, oxygen. 98%. O mahigit 70% ng hangin kailangan nating ilagay sa ating katawan ay nagmula sa halaman. Yan ang tinatawag nating oxygen. Ang pangalawa po, food. Ang iba't ibang klase ng pagkain. Magmula po yan sa gulay, prutas, at mga butil na kailangan natin upang tayo'y maging malakas. Pag malakas ang ating katawan, may masigla tayong puso at isipan. At syempre, magiging kapaki-pakinabang tayo. Sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa, at higit sa lahat, sa ating daigdig. Pangatlo, shelter. Sino po sa inyo diyan ang nakikitira lang, walang sariling tahanan? O di po ba? Kahit ganyan ang sitwasyon natin, nagsisikap tayo na maging mabuti, maganda ang ating pamumuhay upang magkaroon tayo ng sariling tahanan. Tinatawag nating home, sweet home. Kailangan natin yan. At malaking porsyento ng tahanan na yan ay galing sa mga puno. Pang-apat, medicine. Iba't ibang klaseng gamot. Totoo, anak, yung medicinal plant. Napakahalaga niyan. O, di po ba? Kinagis na natin. Walang pambiling gamot galing sa ating mga butika. Andyan sa gilid ng ating tahanan. Andyan sa likod ng ating bakuran. Andyan sa kapitbahay. Manghihingi upang maibsan pansamantala ang sakit na dinaranas. Panglima, damit. Yan pong ating ginagamit upang tayo'y maging maayos. Diba? Iba't ibang klaseng kasuotan. Noong unang panahon, nagsasalita ang damit na suot ng isang tao. Isa ito sa palatandaan kung sino siya sa kanyang lipunang kinabibilangan. Naging tanyag po dyan ang bansang China na kung saan sila ang nakatuklas at sila ang may ambag ng tinatawag nating silk cloth, na kung saan sino nakakapagsuot niyan, sino mga gumagamit niyan. Opo, ang mga maharlika. Meron naman po tayo rito ngayon, tao-tao. Wasto, meron tayong 9 na tao. Subalit sa 9 na tao na yan, may isang nagbago ang kulay. Yan po ay nagpapakita na sa 9 na tao, isa dyan ay agad namamatay. Datos na naggaling sa ating World Health Organization. Bakit? Una, maaari pong siya ay nagutom. Kadalasan, ang gutom na yan ay nagiging daan upang magkasakit. Yang pagkakasakit na yan, nauuwi sa
Wasto, pagkawala ng buhay. Isa po yan sa ipinaniliwanag sa atin. Kung ang babalikan po natin yung 6 na layunin, yan po ay tumutukoy sa pangalawa, awareness. Let's be aware for the effects of that hunger. So nakakalungkot na kung yung isa na yung tao ay galing sa ating miyembro ng pamilya, paano? Pansinin po natin, meron po ako ditong 4 na mga mahalagang konsepto na tiyak na may kaugnayan dun sa ating tinalakay kanina. Kung bakit yung isa sa 9 na tao na yun, base sa datos, ay biglang nawawala ang napakahalagang buhay. Una, okay, pest pathogens. Yan po ay isang nakakaapekto sa mga halaman. Ano-ano po ba ang halimbawa ng mga pathogens na yan? Viruses, bacteria, protozoa, at iba pa. Yes, kasama dyan ang germs. Na kung saan yan ay kumakapit sa mga halaman, at kung sakaling mangyari yan, maapektuhan ang inaasahang mabuting ani ng isang magsasaka. Pangalawa, synthetic fertilizer. Ang isa pong magbubukid, apelyido ko po bukid. Ang isa pong magbubukid, ang isa po sa kanyang laging ipinagdarasal sa Panginoon ay ang magkaroon ng masaganang ani. At isa po sa kanyang natuklasan na magiging daan dyan ay ang paggamit ng synthetic fertilizer. Subalit, minsan, naaabuso po. Apektado ang lupa na kung saan siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga halaman. So, kinakailangan na itong mga magsasaka na to magkaroon ng sapat na kaalaman at maging responsibilidad sa paggamit ng tinatawag nating synthetic fertilizer. Sapagkat kung hindi, ito ay magdudulot ng mahinang ani o hindi man kaya ay sakit kapag itong mga pinitas na produktong ito ay ating maisama sa ating pagkain. Pangatlo, climate change. Kumusta? O di po ba ng 1 linggo nakaranas kayo ng hindi maintindihan panahon? Napakainit. Hala, maya-maya, biglang bumuhos ang ulan. Ano po yung naging epekto? Paano po naapektuhan yung ating pamumuhay? Malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila at iba pang karatig pook. Apektado yung mga nagtatrabaho. Mabuti na lang yung ibang mga mag-aral nasa loob ng bahay. Kumusta kaya po? Ano kaya po ang epekto nito sa mga halaman? Blessings ang ulan. Isa po yan sa mga blessings. May pinagkakaloob ng ulan. Kailangan po yan ng mga halaman. Subalit paglabis, kagaya na nangyari minsan dyan sa Benguet,
unti-unting nalulusaw yung kanilang mga produktong dapat ay aanihin na. Sayang. O hindi naman kaya po ay yung matagalang pagyeyelo ng paligid o yung biglang pagpata ng mga maliliit na butil ng yelo. O alis tayo sa usaping malamig. Malawak ang tagtuyot. Di po ba? Na kung saan buong barangay doon sa kanayunan nag-aalay na upang magkaroon lang ng ulan na kailangan nila sa pagtatanim. Yan yung pagpapalit ng ating klima, ng ating pabago-bagong panahon. Ano kaya po ang dahilan? Isa ba tayo sa naging dahilan ng climate change na yan? Ay po. Bahagi po yung ibang maling paraan ng ating pamumuhay. Diba? Naka-apekto yung pagtatapon mo ng basura, pagsusunog mo ng basura, at iba pa na nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag nating climate change. At hindi lang po tayo ang may gawa niyan. Ganon din po ang ating kalikasan. Halimbawa dyan ay yung hindi natin inaasang pagputok ng bulkang Pinatubo. O di po ba? Subalit sabi niyan, pag may mga negatibong nangyayari, asahan po natin ay may mga positibong pangyayaring kapalit. O balikan natin ulit po yung nangyari sa Pinatubo. O di po ba? Nung nangyari yon, 1, 2, 3 taon, talagang naghirap ang mga mamamayan doon. Yung iba nga nabaliw pa. At ang mas masakla, namatay. Bakit? Sapagkat isa sa pangunahing hanap buhay nila doon ay ang agrikultura na naapektuhan. At nagbago ang ihip ng hangin. Di po ba? Pati na po yung dala ng hangin. Dahil dun sa mga ashes. Subalit sa kasalukuyan, anong nangyari? Maganda ang resulta dun sa lugar nila. So, ayun po ang sinasabi. Kung may mga hindi mabuting nangyayari, gawin po natin itong daan. Gawin po natin itong aral upang sa mga susunod na panahon ay maging mabuti ang kalabasan, umaging result. So, dyan po tayo.